What is the new covenant? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Evelyn Biernes, Fidel Gabiola, and Milita T. Cristobal. Maraming salamat po sa inyong mga comments dito po sa mga devotions natin. Now, pagpapatuloy po natin yung ating mga devotions patungkol po kay Prophet Jeremiah. So, dito po sa mga na-cover na natin, masasabi natin na malayo na yung narating natin. No? Tapos na tayo sa Genesis, Law, History, Wisdom and Poetry. And then sa mga prophets naman, natapos na natin si Isaiah. Ngayon tatapusin natin ngayong araw yung kay Jeremiah, and then bukas yung Lamentations, and then after that Daniel and Ezekiel. Natapos na po natin kay Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah. So tapos na yung mga yan, and then dadako po tayo sa Haggai, Zechariah, Malakay, konting-konti na lang, no? Matatapos na natin yung buong Old Testament. Congratulations po sa inyo na ang layo na nang narating. At I'm sure marami po tayong natutunan patungkol po sa Biblia. So ngayong araw po tapusin po natin yung ating mga devotions patungkol po kay Prophet Jeremiah. Nandito na po tayo sa Restoration, the Promise of the New Covenant. Now, ito po yung pinaka-importante. Kung meron mang isang passage, no, na pinaka-importante sa Book of Jeremiah, ito po yung Jeremiah chapter 31, 31 hanggang 34. So, ito po ay ibinigay ng Diyos para sa bilang pangako para sa kanyang bayan. Alam niyo po, meron silang violate, no? Violate nila yung kanilang kasunduan, yung pagsunod sa mga batas ng Diyos. At sila ay after violating that covenant, sabi ng Diyos, you need to be punished. Kasi nakasaad doon sa kanilang kontrata o doon sa covenant na, gagawin ng Diyos, i-execute ng Diyos yung Deuteronomy chapter 28. Yun po yung mga curses. Yun po yung mga sumpa kapag violate nila yung kanilang covenant. So, bilang bilang bayan ng Diyos, dapat hindi nila pagpapalit si Yahweh sa ibang mga Diyos-Diyosan. So that's one example. Kaso nga lang, sumamba sila sa Diyos-Diyosan ng mga karatig bayan, and because of that, yung judgment ay dumating sa kanila, pinalaya sila sa sarili nilang bayan, dumanas sila ng maraming uri ng paghihirap at kapighatian, pero may pangako po ang Diyos na ibabalik sila sa kanilang sariling bayan. And this time, sabi ng Diyos, meron akong bagong covenant. Ito na yung new covenant. Ano yung new covenant? This time, kaya nyo nang sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi yung lumang covenant, yung lumang tipan, hindi nyo masunod-sunod at patuloy nyong vina-violate. But this time, I will do something different. So sabi po dito, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors. And then sabi rito sa verse 33, I will put my law in their minds and write it on their hearts. And sa last part po, for I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Now, yung mga hindi po natin matatalakay sa devotion natin na ito, nasa dive deeper po mamaya, no? Kasi medyo mahaba yung coverage natin para sa devotion natin na ito. Sobrang importante po kasi nitong Jeremiah 31, 31 to 44. So, what is the new covenant? Ito po yung makaturoan natin ngayong araw. Number 1, it is established by the blood of Christ. Yan po yung new covenant. So, sabi kasi ng Diyos dito, gagawa ako ng bagong tipan. Kung kayo dati, meron kayong mediator, si Moses. No? Si Moses, siya yung namamagitan between God and His people. Tapos may kautusan na binigay yung Diyos kay Moses, hindi nasunod ng bayan ng Israel this time, kaya may judgment sa kanila. Pero ang gusto kasi ng Diyos, i-bless yung people of God. So, sabi niya, gagawa ka ng bagong covenant, this time, through Jesus Christ. Kaya po pagdating sa Luke chapter 22 verse 20, nung sinugo ng ating Panginoon Jesucristo ng Diyos Ama, at nung malapit na siyang mamatay doon sa krus, nung kinabukasan, mamamatay na siya sa krus, kausap niya yung mga disciples niya, sabi niya, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Nag-Lord Supper sila, yung Passover, no?
Tapos hinawakan niya yung kopa, sabi ni Jesus Christ, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Kumbaga, inintroduce ni Jesus Christ yung new covenant that night. Siguro hindi pa naintindihan ng mga disciples yun, no? Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ na yun. Pero as time goes by, naunawaan nila, ito na pala yung new covenant na dinutukoy si Jeremiah chapter 31. At naunawaan nila na kung dati dugo ng mga hayop yung ginagamit para doon sa old covenant, this time dugo ng Panginoong Hesukristo. In-establish niya yung new covenant. So that's number 1. Number 2, it is secured through our union with Christ. Kumbaga sinigurado na lahat tayo magiging malinis, magiging banal sa kalooban sa harapan ng Diyos because we are united with Christ. Napakahalaga po nitong union with Christ. Bigyan ko na lang kayo ng assignment, Ephesians chapter 1, basahin niyo yung isang buo na yon. Puro spiritual blessings yon. And then, pagdating sa Romans chapter 8 verse 1, sabi dito, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Ibig sabihin, kung ikaw ay naka kay Kristo, hindi ka nahahatulan pa, hindi ka nahuhusgahan pa, hindi ka naparurusahan pa. Bakit? We are in Christ. We are united with Christ. Tayo ay na kay Kristo, na pinag-isa na kay Kristo. Kaya po, lahat ng, pag binasa niyo po yung Deuteronomy chapter 28, meron po yung sumpa tsaka blessings. Pero dahil na kay Kristo ka na, lahat ng sumpa ng Deuteronomy chapter 28, sinalo ng Panginoong Hesukristo upang lahat ng blessings ng Diyos ay umagos mula sa krus patungo sa iyo. That is the importance of union with Christ. That is the importance of the new covenant. Under the new covenant, lahat ng kaparusahan sasaluhin ng Panginoong Hesukristo upang lahat ng pagpapala ng Diyos ay umagos mula sa Kanya patungo sa iyo. At pangatlo po, the new covenant, it empowers believers to obey through the Holy Spirit. Kaya pag tinignan niyo po dito si Jeremiah, sabi dito, "I will put my law in their minds and write it on their hearts." Isusulat ng Diyos yung kanyang mga batas. Kung dati sa bato isinulat, no? Sa panahon ni Moses, this time, yung mga kautusan ng Diyos isusulat sa puso mo. Why? Because God will send the Holy Spirit to reside in you. Mananahan sa iyo ang Santong Espiritu. Kaya po, lagi kong sinasabi yung Jeremiah 31, kakambal po yan ng Ezekiel 36, 26, 27 kasi ito patungkol to sa New Covenant. So sabi dito, "I will give you a new heart." Alam ko hindi niyo ako masunod-sunod, but this time, yung puso niyo na matigas, yung puso niyo na rebellious, bibigyan ko kayo ng panibago. "I will give you a new heart." Papalitan ko yung pusong bato ninyo ng pusong laman na tumitibok para sa Diyos. "I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you." Yung Espiritu ng Diyos, ibibigay sa atin. Para saan? Anong purpose ng Espiritu ng Diyos? Ang purpose po ng Espiritu ng Diyos ay upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos under the new covenant. Doon po kasi sa lumang tipan, sumusunod sila sa kalooban ng Diyos gamit yung sarili nilang lakas, kakayanan, yung sarili nilang laman, yung sarili nilang, yung tinatawag nating works of the law. Pero hindi nila masunod-sunod. Sabi ng Diyos, someday, gagawa ko ng bagong tipan. This time, I will give you the Holy Spirit to empower you to obey. Kaya sabi dito, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws." Ganun po kahalaga yung New Covenant. Yung Espiritu ng Diyos ay isa sa atin upang magtulak sa atin upang sumunod sa Diyos. Kaya never natin dapat sabihin, no, na ang isang Kristiyano kapag naligtas ka na, pwede ka pang bumalik sa kasalanan mo at mamuhay ng makasalanan for the rest of your life. Wrong. Kasi kung ikaw ay tunay na naligtas, tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng bagong kakayanan, no, bagong puso. At siyang magtutulak sa iyo para sumunod ka sa Diyos. Kaya imposible na ikaw ay Kristiyano,
tinanggap mo ang Espiritu Santo tapos hindi ka mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung meron mang Kristiyano na nagsasabi na, Kristiyano ako, no, ligtas ako, pero yung buhay niya ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, wala siyang Espiritu ng Diyos. That's the conclusion. Kasi kung may Espiritu siya ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos mamumunga sa kanyang buhay at siya ay lalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang application po natin sa pag-aaral na ito, number 1, distinguish between the Old and New Covenants. Kailangan malaman natin ano bang pinagkaiba ng Old and New Covenant. Kaya po, I hope mapanood niyo yung mga talakay natin patungkol sa Old Covenant, New Covenant, pati yung dive deeper video natin. Tsaka aralin natin yung Bible, no? Kasi minsan, di natin naiintindihan, pilit nating sumusunod sa kalooban ng Diyos based on our strength. Pero yun na yung ginawa sa Old Testament eh. Based on their own strength, based on their own wisdom, based on their own capacity. Saan nauwi? Sa pagre-rebelde. Saan nauwi? Sa judgment. Kaya sabi ng Panginoon, no, we need to live under the new covenant. Dati by works, this time by grace. Yung grace ng Diyos ang magtutulak sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang mamuhay na may katuwiran na naayon sa kalooban ng Diyos. So distinguish between the Old and New Covenants. Pag hindi natin naintindihan, hindi natin maintindihan yung Bible. Kasi yung Bible, may lumang tipan, may bagong tipan. So number 2, always stand on the finished work of Christ. Lagi po tayong tumayo o tumindig sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin yung New Covenant, pinagtibay, in-establish sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ng dugo ng hayop, dugo mismo ng ating Panginoon Jesucristo. At yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, ang siyang dahilan kung bakit tayo pinawalang sala. We are justified by the blood of the Lord Jesus Christ. Siya yung sumapo ng kaparusahan na dapat ay para sa atin. And because of that, we can approach God with confidence. Pwede tayong humarap sa Diyos ng merong katapangan dahil alam natin we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. We know that when we approach God, we don't approach Him in our sins. We approach God in the righteousness or through the holiness of the Lord Jesus Christ. So always stand on the finished work of Christ. And number 3 po, obey God through the power of the Holy Spirit. Lagi tayong sumunod sa Diyos, hindi sa sarili nating kakayanan, kalakasan o kaalaman. Sumunod tayo sa pamamagitan ng ating pagdepende sa banal na Espiritu. We have to submit to the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, isipin nyo siya yung nag-aakay sa atin, hawak-hawak ng banal na Espiritu ang ating mga kamay upang tayo makalapit sa Diyos, upang tayo makalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Santong Espiritu ang humahawak sa ating mga kamay. What we have to do is to submit ourselves. Sabihin natin, banal na Espiritu, i-guide niyo po ako. Tulungan niyo po akong makasunod sa kalooban ng Ama. Obey God through the power of the Holy Spirit. Hindi pwedeng sabihin natin na susunod ako sa kalooban ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kalakasan. Hindi ko na kailangan yung Espiritu. Hindi pa pwede. Kasi para tayong namuhay nun sa Old Covenant. Sa pamamagitan ng sarili nating lakas at kakayanan. Kaya nga po binigay ang banal na Espiritu ay siguraduhin na tayo ay makakasunod sa kalooban ng Diyos. Para po sa ating discussion, what is the importance of the presence of the Holy Spirit under the New Covenant? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, marami po tayong tatalakayin doon. Pero yung tanong natin, what are the concepts in the book of Jeremiah that you should know? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for establishing the new covenant through the precious blood of Jesus Christ. Help me to understand the difference between the old covenant and the new covenant, so that I may rest in your grace and truth. Keep me from trusting in my own works, and teach me to stand confidently on Christ's finished work alone.
Fill me daily with your Holy Spirit, giving me both the desire and the strength to obey your word with joy. May my life reflect gratitude, faith, and faithful obedience, bringing honor and glory to your holy name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. At huwag po natin kalimutan, panoorin natin yung mga dive deeper videos po natin. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Panginoon po ang magbigay sa inyo ng katagumpayan and productivity ngayong araw para po mas malugod natin ang pangalan ng Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating mga devotions and dive deeper videos. God bless you po.